Hinamak na manugang. Kabanata 171. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon, lumingon siya at sinabi kay Lee Tylay, "Sumakay ka sa kotse, sumunod ka sa akin sa Howe Court." Pagkasabi noon ay naglakad siya papunta sa Bodega Veyron. Nagmamadaling sumunod si Lee Tylay, gulat na napatingin sa kanya si Old Lady Leaways at hindi napigil ang sumigaw, "Director Lee, kayo ni Alex Dixon, ano ang relasyon niyo?" Hindi siya pinansin ni Lee Tylay at humakbang papunta sa sasakyan, magalang niyang binuksan ang pinto para kay Alex Dixon. Ngumisi ang driver, "Save it, you are not qualified to ask Director Lee." Ang itim na Bodega Veyron ay dahan-daang nagmaneho, naiwan ang magulong pamilyang Leaways. Nagising si Mark Leaways mula sa isang panaginip, tiniis niya ang sakit at tumakbo para tulungang makatayo si Leaways Ming Feng, "Dad, kamusta?" Nasa sobrang sakit si Leaways Ming Feng kaya napabuntong hininga siya. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon, gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng pagdududa. Puno ng puot ang mukha ni Old Lady Leaways, bigla siyang tumalikod at sinampal si Helena, galit niyang sabi, "Nakahanap ka ng mabuting manugang, bukas ay lalabas ka na sa Leaways family at hindi na babalik pa." "Nanay," panik na pakiusap ni Helena, "hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang ininom nitong basura na ito, pero masyado siyang matapang. Bukas, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa Leaways family para lumuhad at humingi ng tawad." Nasa sobrang sakit si Leaways Ming Feng kaya hindi siya makapagsalita, nabali ang kanyang binti, nabali ang ulo, at nabali ang tulay ng ilong, walang parte ng katawan niya na hindi masakit. Kung hindi sumugod si Helena, kitid na talaga ni Alex Dixon ang buhay niya. Kasabay nito, nadama ni Leaways Ming Feng ang malaking pagdududa sa kanyang puso. Ang Alex Dixon kanina ay ganap na naiiba sa kanyang karaniwang duwag na sarili. Alin ang totoong Alex Dixon? Isang panig, Mark Leaways gritted his teeth at sinabi, "Lee Tylay actually listen to these treacherous words, could this Dixon guy be his illegitimate son?" Nang sabihin niya ito, walang tumutol, dahil ngayon lang malinaw na nakita ng lahat, magalang ang ugali ni Lee Tylay kay Alex Dixon, na para bang tinatrato niya ang sarili niyang ama. Siyempre, sa paghusga sa kanyang edad, tiyak na hindi si Alex Dixon ang ama ni Lee Tylay, kaya iisa lang ang posibilidad. Nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Lee Tylay. Galit na sabi ni Helena, "Inimbestigahan ko na ang basurang ito dati." Ulila siya, "Siguro tama ka, ang basura ay anak sa labas ni Lee Tylay." "Imposible," umiling si Old Lady Leaways na may malamig na tingin, "Natatakot ako na may ilang relasyon sa pagitan nila na hindi alam ng mga tagalabas." "Helena, tanungin mo ang bagay na ito ng malinaw bukas, gayon din, hilingin kay Alex Dixon na pumunta sa Leo Residence at lumuhad sa loob ng 3 araw at 3 gabi, pagkatapos ay basagin ang isa ng kanyang mga binti at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali." Saglit na nag-alinlangan si Helena, saka tuma-NGO at sinabing, "Ma, tatawagan ko talaga siya bukas." Matagal na siyang nasa ilalim ng panggigipit ni Old Lady Leaways at nakaugalian na niyang matakot, tinanggap niya ito ng buo. "Bilasan mo at ipadala si Ming Feng sa ospital." Kumikirot ang puso ni Old Lady Leaways. Ang sampal kanina kay Helena, hindi man lang naglabas ng galit. Ang babaeng ito ay ang manugang na kinagigiliwan niya, ngunit ang kanyang katangahan at katapatan lamang ang kanyang inaasam at maaaring manipulahin niya. Kahit na ikinasal si Helena sa Leaways family, hindi siya magugustuhan ni Old Lady Leaways. Gayunpaman, si Helena ay talagang tulad ng kanyang hinulaang, siya ay hanggal, at tapat din siya sa kanya, nasa puso rin niya ang pag-alam kung ano ang mangyayari, kaya hindi niya ito matatalo. Sa sasakyan, napakapangit ng ekspresyon ni Alex Dixon, inutusan niya si Lee Tylay na sumama sa kanya sa karaoke. Hindi na naglakas loob na magtanong pa si Lee Tylay nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Alex Dixon, agad siyang tumawag sa telepono at inutusan ang lahat ng puwersang maaari niyang pakilusan. Gayunpaman, siya ay isang tao sa City, at ang kanyang mga puwersa sa Jinling ay hindi masyadong malakas, kahit pakilusan niya ang lahat. Natatakot siya na hindi siya mapipigilan ng mga ito, isang lokal na ahas. Habang nasa daan, tumawag si Alex Dixon, nang malaman niyang naunang dumating si Uncle Lee,
Nakahinga siya ng maluwag. Masyado na siyang na-delay, hindi niya inaasahan na masalubong si Helena. Kung hindi dahil dito, si Li Wei's Mingfeng ay binugbog niya hanggang sa mamatay. Napakabilis, huminto ang Bugatti sa pasukan ng Howcourt, at bumaba si Alex Dixon sa kotse. Ang iba pang mga tao ay naghihintay na sa pasukan, nakahilera ang mga mamahaling sasakyan, at napakaraming tao, mukha silang mataimtim, ngunit nang makita nilang bumaba ng sasakyan si Alex Dixon, lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng may paggalang. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Alex Dixon para batiin sila, humakbang siya at naglakad papasok. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang kanilang security guard at pinigilan siya. Get loose, ang mukha ni Alex Dixon ay puno ng malamig na layuning pumatay. Tiningnan ng security guard ang sitwasyon sa labas at nagulat at hindi sigurado. Sa sandaling ito, isang payat at matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit na may mabangis na peklat sa kanyang kaliwang mukha ay lumakad ng may panunuya at humarang sa kanyang harapan. Paumanhin, may nag-book ng lugar ngayon, kung gusto ng customer na pumunta, maghintay hanggang bukas. Nakita na rin niya ang sitwasyon sa labas. Ngunit sinabi sa kanya noon ni Gao Junwei na ang kabilang partido ay isang maliit na figura lamang. Ang mga taong inanyayahan ng ganitong uri ng maliit na figura ay walang iba kundi isang grupo ng mga gangster. Sa ilang sandali, matatakot sila saglit, at marahil ang grupong ito ng maliliit na bastard ay maaaring tumalikod. Malamig na itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakilala na itong tinatawag na Mr. Kai. Isang underground big shot na namamahala sa bahagi ng Jinling City. Sa kotse ngayon lang, pinadalhan siya ni Song Yuluan ng ilang video, at lahat sila ay lihim na kinukunan ng ilang mga tao. Sa video, si Mr. Kai ay nagdala ng higit sa 200 sa kanyang mga subordinate, nakatayo sila sa gitna ng kalye, mahigpit na nakikipaglaban sa isa pang lider ng gang sa kalagitnaan ng gabi. Dugo at laman ay lumilipad sa buong lugar, at walang katapusan ang mga hiyawan. Sa wakas, ang kabilang panig ay nasakop ng mga tauhan ni Mr. Kai, at lumuhad sila upang humingi ng awa. Si Mr. Kai ay umarte na parang walang nangyari, dinampot niya ang isang malaking bakal na martilyo at marahas na ibinaba yon, na binasag ang kanang palad ng kalaban sa tinadtad na karne, maging ang kanyang mga buto ay nagkapira-piraso. Sa kanya ni Song Yuluan na itong si Mr. Kai ay may ilang mga kaso ng pagpatay sa kanyang mga kamay, ngunit dahil mayroon siyang sinabi sa bawat oras, palagi siyang malaya, lahat ng mga boss ng Jinling City ay takot sa kanya. Mahigit 100 strongman in black ang mahigpit na humarang sa pinto. Si Mr. Kai ay dahan-daang humihit-hit ng kanyang tabako at tumingin kay Alex Dixon ng may paghamak. Naisip niya, isa siyang basura, mura talaga ang mga punit niyang damit. Maaaring mawala o mamatay, sabi ni Alex Dixon na walang ekspresyon ang mukha. Hey, ikaw ang unang tao sa Jinling City na naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Napakatapang ng binatang ito, akala mo ba kaya mong maging mayabang sa harap ko dahil lang sa pagkuha mo ng grupo ng mga punk, and rent a few luxury cars, sabi ni Mr. Kai sabay ngisi. Nagsindi ng sigarilyo si Mr. Kai at huminga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kilala ko kung sino ka, hindi ba ikaw ang walang kwentang manugang, Alex Dixon, para sabihin sa iyo ang totoo, natatakot ako na kinuha na ni Gao Yang Master ang asawa mo, sayang ang pagpasok mo, kalabanin mo si Gao Yang Master, oo, karapat-dapat ka. Liho Kai, huwag kang magkamali, kung may mangyari kay Madam Dixon, hindi ako makakahingi ng tawad kahit balatan kitang buhay, lumapit si Uncle Lee at malamig na sumigaw. Ang strongman in black, na nasa tabi ni Mr. Kai, ay galit na sumigaw, "Stupid old man, how dare you call our Mr. Kai by his name, you are courting death." Pagkasabi nun ay naglakad na siya pasulong, maghintay, biglang sigaw ni Mr. Kai, tinitigan niya si Uncle Lee na nakadilat ang mga mata sa hindi makapaniwala, napasigaw siya sa gulat, ikaw ang life-taking feast, Li Changtian." Nang marinig niya ang mga salitang life-taking feast, agad na namutla ang mukha ni Strongman in Black, napaangat siya ng ulo sa takot. Kabanata 172. Ang mga dosenang mga malalakas na lalaki sa likod ni Mr. Kai ay may gulat din na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Dahil ang pangalang Life-Taking Feast ay ang pangalan ng Diablo sa Jinling City mahigit 10 taon na ang nakalilipas, na naging dahilan upang matakot ang underworld. Ang taong ito ay malupit at malupit, malupit at walang awa, at ang lakas ng kanyang kamao ay kahanga-hanga. Noong nasa underground ring siya, dinurog niya ng isang suntok ang dibdib ng naunang Feast King at napunit ang kanyang puso, puno ng dugo ang mukha niya at tumawa siya ng nakakaloko, na ikinatakot ng mga manunood. Noong siya ay nakikipaglaban sa ring, si Liu Kai ay dinala rin doon ng kanyang ama. Nagkaroon pa siya ng ilang pagkain pagkatapos ng laban, siya ay labis na humanga sa kanyang mga kasanayan at kahit na nagplano upang matuto ng sining ng kamao mula sa kanya. Ngunit nang maglaon, sa ilang kadahilanan, ang Life-Taking Feast ay talagang nawala ng walang bakas, na para bang ito ay naglaho sa manipis na hangin. Hindi niya inaasahan na bigla itong susulpot ngayon. Ngumiti si Uncle Lee ng mapanlait, naaalala mo pa ba ako? Ilang taon na ba simula nang may tumawag sa pangalan ko? Mula nang makilala ko ang iyong ama. Ipapaalala ko sa iyo, ibigay mo kaagad si Mrs. Dixon, sa kaput-ola ng magkabilang braso mo. Lumuhad ka at magmakaawa, for forgiveness from Boss Dixon, baka iwan ka ni Boss Dixon ng buo na bangkay. Mabangis ang mukha ni Mr. Kai, lumuwa siya ng isang subo ng usok at sinabing may malamig na ngiti, Li Changtian, sa tingin mo ba mahigit 10 taon na ang nakalipas, malubhang nasugatan ka noong panapanahon yon, tama, mananatili ka pa ba sa 10% ng iyong orihinal na lakas, ang kasalukuyang ikaw ay isa lamang lumang basura na malapit ng ilibing, at ako ang kuya ng kalyeng ito. Pagkasabi niyon ay winagayway niya ang kanyang kamay bilang pang-aasar, kaagad-agad, mahigit 10 security guard na may mga stick sa kanilang mga kamay at tumalon palabas mula sa karaoke, at tinitigan siya ng may pag-iimbot. Hehe, old thing, not asking you to kneel is already giving you face, Mr. Kai snorted in disdain, wala akong narinig na balita tungkol sa iyo nitong mga nakaraang dekada, pero hindi ko akalain na susunod ka sa basurang tulad ni Alex Dixon, siya ay matrilocal na manugang ng Lewis family, at tinanggap mo ang isang walang kwenta, bilang iyong amo, hindi na ito ang life-taking feast ng nakaraan. Bagamat sinabi niya yon ay lihim na nabigla si Mr. Kai. Inimbestigahan niya ang background ni Alex Dixon, isa lang siyang walang kwentang tao na nabuhay sa isang babae, kadalasan, umaasa siya sa feng shui para manloko ng pera para sa mga mayayaman. Gayunpaman, ang isang mabangis na tao tulad ng life-season feast ay talagang handang makinig sa mga utos ng isang basura. Napakahirap talagang intindihin. Nangangahulugan lamang ito na ang life-taking feast ay baldado na, at kailangan niyang umasa sa pagiging doorkeeper para maghanap buhay. Ngumisi si Uncle Lee at sinabing, kung gusto mong subukan, matutupad ko ang hiling mo. Si Mr. Kai ay nagluwa ng laway at mabangis na sinabi, Alex Dixon, matapang ka talaga, sa tingin mo ba matatakot mo ako dahil nagdala ka lang ng matandang lalaki na malapit ng mapilayan? Sabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot, gusto mo bang pumasok at pagmasdan ang jade body ng iyong asawa sa ilalim ng katawan ni Gaoyang Master? Pagkatapos sabihin yon, inutusan niya ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, ilabas ang mas maraming tao at baliin ang mga buto ng matandang ito. 7 o 8 malalakas na lalaki, lahat sila na may layuning pumatay, na may hawak na mga machete, ay agresibong nagtipon-tipon sa harap ng pinto. Kainis na ngumisi si Mr. Kai kay Alex Dixon, huwag mong isipin na matatakot ako ng matandang ito, papasukin kita pahiga at lalabas patayo. Limitado ang pasensya ko, umalis ka nga, bagamat balisa si Alex Dixon, hindi siya isang taong uhaw sa dugo, kaya ayaw niyang pumatay ng sinuman. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Mr. Kai na nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Hinawakan niya ang telepono at mabangis na nag-utos, baliin mo muna ang mga litid ng matandang ito, gamitin mo siya para itatag ang prestihiyo, pagkatapos ay baliin ang mga kamay at paa ni Alex Dixon, at tali siya at ipadala sa kanya, upang manood ng labanan. Pagkatapos niyang makita yun, ang asawa niya ay ginulo ni Gaoyang Master, ilalagay niya ito sa isang gunny sack at ilulubog sa ilog, mawawala ang ganoong basura sa mundo, walang magtatanong tungkol dito. Oo, nagmamadaling itinaas ng strongman in black ang kanyang mga kamay, tumalikod, at pinamunuan ng isang grupo ng kanyang mga nasasakupan patungo kay Alex Dixon sa isang agresibong paraan.
Casual na kinuha ni Mr. Kai ang kanyang telepono at pinindot ang hands-free button. Sa pagpindot pa lang niya sa button, may humihikbi na boses ang biglang nagmula sa telepono, "Kai, Mr. Kai, hindi maganda, nawasak ang 3 tindahan sa East Street, ang mga taga-Timog at Timog Tianhu ang gumawa nito." Natigilan sandali si Mr. Kai bago siya biglang umungol, "South Heaven Tiger, baliw ba siya? Bakit niya sinira ang lugar ko nang walang dahilan?" Ang Southern Heavenly Tiger na ito ay isa ring underground overlord ng Jinling City, ang kanyang karanasan ay mas mahina kaysa sa kanya, 2 sa kanila, isa sa timog at isa sa hilaga, karaniwan, hindi sila makikialam sa negosyo ng isa't isa, ngunit talagang sinira nila ang kanilang lugar. Nagulat at nagalit si Mr. Kai, galit niyang ibinaba ang telepono, nang tatawagan na sana niya si Nan Tianhu para tanungin siya, muling tumunog ang kanyang telepono. Galit niyang kinuha ang telepono, "Bilisan mo umutot." "Kai, Kuya Kai, kanina lang, si Jiang Biao ang nagdala ng mga tao at sinira ang entertainment city natin sa south ng city, sinunog pa nila ang lungsod, nandoon ang pinsan mo para panoorin ang eksena, nabali rin ang 2 paa niya, at itinapon siya sa moat, sinabi rin ni Kuya Biao na mabilis mong baliin ang isang braso mo at humingi ng tawad, baka may pagkakataon pa para mabuhay ka." Nang inig ang katawan ni Mr. Kai at halos himatayin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinuan at umungol ng galit na galit, "Damn it, nabaliw na itong si Jiang Biao. Noong nakaraang linggo, kumain pa siya ng hapunan kasama ko at nakipaglaro sa mga babae, mali ba ang ininom niyang gamot? Sinira niya ang lugar at binali ang braso ng brother ko." Sa sandaling ito, isang matipunong lalaki ang biglang tumalon mula sa gilid, puno ng dugo ang buong katawan niya nang bumagsak siya sa lupa at sumigaw ng malakas. "Kai, Mr. Kai, nandito na si Nan Tianhu." Kasunod ng boses na ito, mahigit 50 malalakas na lalaki na may layuning pumatay ay nagsiksikan sa isang matabang lalaki na may mabangis na mukha at naglakad palapit. Namumula ang mga mata ni Mr. Kai nang makita ang matabang lalaking ito. Umungol siya, "Nan Tianhu, kumain ka ba ng leopard guts? How dare you mess up my place, are you tired of living?" Ang kapangyarihan ni Nan Tianhu ay mas mahina kaysa sa kanya, ngunit nang ahas pa rin siyang maging napakayabang. "Hehe, ang pagod na sa buhay ay hindi ako, ikaw," ngumuso si Nan Tianhu, "baliw ka palang king ina ka, how dare you provoke Mr. Dixon?" Galit na sabi ni Mr. Kai, "Sino si Mr. Dixon?" Hindi man lang siya nilingon ni Nan Tianhu. Lumapit siya kay Alex Dixon at kinuyam ang kanyang mga kamao ng may paggalang, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Mr. Dixon, Wang Lixiu, Boss Wang told me to come over, but it took me some time to bring my men to destroy the place. Medyo nahuli ako, please don't blame Mr. Dixon." Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, "Ayos lang, pwede ka munang mag-withdraw." Siya si Mr. Dixon, gulat na gulat ang mukha ni Mr. Kai, at halos lumuwa ang eyeballs niya. Bagamat ang Southern Heavenly Tiger na ito ay hindi kasing lakas niya, siya ay pa rin na isang tyrant sa Jinling City, paano siya magiging magalang sa isang walang kwentang tao? Posible kayang may background ang basurang ito? Nagulat at natarante si Mr. Kai, talagang maingat niyang inimbestigahan si Alex Dixon, wala man lang background, at nakita pa niya ang video na pinag-uusapan niya ng kanyang biyenan. Sa video, si Alex Dixon ay pinagalitan ng kanyang biyenan hanggang sa lumuwa ito ng dugo, hindi man lang siya naglakas loob na sumagot. Saan nakuha ng ganitong uri ng walang kwentang tao ang gagawin ito? Maririnig ang ingay ng isang motorsiklo na umaatungal, na sinundan ng 12-dosenang tumutusok na ilaw ng sasakyan, napakaliwanag nito na hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Nakita nila ang isang malaking grupo ng mga itim na motorsiklo na humaharurot mula sa mga lansangan, sunod-sunod na huminto sa magkabilang gilid, na gumagawa ng paraan para sa isa't isa. Binuksan ng mga motorsiklo ang daanan, at dahan-daang lumabas sa gitna ang 8 bagong itim na Porsche. Magalang na binuksan ng isang rider ang pinto ng unang kotse, at lumabas sa kotse ang isang lalaking pilay, may hawak siyang saklay, at ang kaliwang mata ay natatakpan ng itim na pirang. Dulong, biglang nagbago ang mukha ni Mr. Kai, at nabigla ang puso niya. Si Dulong ang pinuno ng underground forces ng Jinling City, at kamag-anak niya ang mayamang Wang family ng Jinling,
Siya ay mayaman at makapangyarihan, at walang nang ahas na akitin siya. Gayunpaman, siya ay nasa isang semi-retired na estado sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na babalik si Dulong kasama ang kanyang mga tauhan. Si Mr. Kai ay hindi nang ahas na maging pabaya, at mabilis na humakbang pasulong. Tito Long, bakit ka nandito ngayon? Wala man lang akong oras para maghanda. Please don't blame me, Uncle Long. Hindi man lang siya nilingon ni Dulong, itinulak niya ang maliit na kapatid na umalali sa kanya at magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay papunta kay Alex Dixon. Mr. Dixon, nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Boss Wang, nagmamadali kasi ako at isang hakbang na late, patawarin mo ako. Tuma NGO si Alex Dixon, hindi maganda ang mga paa mo. Kaya ayos ka lang, salamat, Mr. Dixon. Mabilis na yumuko si Dulong, halos makalimutang huminga ni Mr. Kai nang makita niya ito, bamulong siya. Matagal, Tio Long, bakit ka nakaharap sa basurahan na ito? Kabanata 173 Basura, sa sandaling lumabas sa kanyang bibig ang salitang basura, isang lalaki ang lumitaw sa likod ni Dulong at sinampal siya ng malakas. How dare you call Mr. Dixon trash, bulag ka yata. Nahihilo si Mr. Kai sa pambubugbog, tinakpan niya ang kanyang mukha at galit na sinabi, Jiang Biao, anong ibig mong sabihin? Ikaw pa rin ang kapatid ko, how dare you mess up my place and ask Uncle Long to come to my house? Ang nakita sa kanya ay si Jiang Biao, sinakop niya ang kanlurang bahagi ng Jinling City, na katulad ng kapangyarihan ni Mr. Kai. Malamig na bulong ni Jiang Biao, sinong tanga ang iyong kapatid? Hindi ko siya kilala, someone like you. Pagkasabi niyan, sinipa niya ulit si Mr. Kai, napaupo siya sa lupa. Tigilan mo na ang pananakit, mahinang sabi ni Dulong, you hit him and scold him too much, you made Mr. Dixon lose face, let Mr. Dixon remove one of his left eye as a small punishment and let Mr. Dixon hit him again. Hukayin ang mata, nayanig ang puso ni Mr. Kai, pinilit niyang ngumiti ng mahinahon, Uncle Long, I wonder what I have done to offend you. As for that cripple, no, that's not right, Alex Dixon, he knows you guys. Bakit mo siya tinutulungan sa mga bagay niya? Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng walang katulad na pagkagulat, hindi kaya may background ang basurang ito. Malamig na harumph ni Dulong, walang oras si Mr. Dixon na kilalanin kami, ang swerte namin na makapagtrabaho kay Mr. Dixon. Pagkasabi niyan ay sinaway niya, do it yourself, dig out your eyes and apologize to Mr. Dixon. Sumikip ang puso ni Mr. Kai, at patuloy na tumibok ng malakas ang puso niya. Ngayon, ilan sa kanyang mga negosyo ay nawasak, at ang Entertainment City ay nasunog, lahat ng kanyang mga ari-arian ay nawasak, at ang ilang underground na malalaking shot mula sa Jinling City ay dumating na rin sa kanyang pintuan, pinaramdam lang nito sa kanya na wala na siyang matatakbuhan. Sa mga sandaling ito, may ilang sasakyan ang mabilis na yumandar, salaitan sila sa pagbaba ng mga sasakyan, kasama sina Wang Zhengang, Wang Lixiu, Li Tailei at Qin Gang. Ang ilang mga taong yun ay ang malalaking kapatid ng mga puwersa sa ilalim ng lupa, ngunit ang mga taong ito na bumaba sa mga sasakyan ay pawang mga big shot sa kalsada. Lumakad si Wang Zhengang sa harap ni Alex Dixon at magalang na humingi ng tawad, Master Dixon, nagka-traffic sa kalsada kanina. Patawarin mo kami sa pagiging late. Oo, sa tamang panahon, mahinang tuma NGO si Alex Dixon at winagayway ang kamay. Tumayo ka muna, tatapusin ko muna ang mga usapan dito. Natakot si Mr. Kai sa kanyang nakita, at kumaibat ang kaliwang talukap. Ngayon, ang mga puwersa sa ilalim ng lupa at ang malalaking shot ng White Road ay nagsama-sama, ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari sa loob ng 1 taon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nag-iisip sa mga pangyayari. Mariin niyang tinitigan si Alex Dixon. Alex Dixon, sabi niya, hindi ko inaasahan na ganoon ka kalakas. Para matipon talaga ang lahat ng mga taong ito, ibilang mo ako sa paggawa ng isang pagkakamali sa paghuhusga. Huwag mong isipin na wala akong sinumang babalikan. Bumangon ako. Ang pagsasabi lang ng pangalan ko ay sapat na para matakot ka ng mamatay. Sabihin ko sa iyo, huwag mo akong masyadong itulak. Baka lalabas ang mga tao sa likod ko, mamamatay kayong lahat. I'll ask you last time, you're giving way,
or not? Bahagyang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, na hawakan na niya ang Thunder Order sa kanyang kamay. Ngumisi, dumura, at nagmura si Liu Kai, hindi ako naniniwala na maaari mo pa akong guluhin sa teritoryo ko, kung mayroon kang lakas ng loob, subukan ito. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at tumingala sa langit, isang malakas na hangin ang biglang umihip na naging dahilan ng pagkislat ng mga sulok ng kanyang damit. Kulog, halika, ang mga maitim na ulap ay nagtipon sa kalangitan sa isang iglap, at ang kidlat ay lumangoy sa mga ulap, parang kailangang makinig ang buong mundo sa mga utos ni Alex Dixon. Ngayon, si Alex Dixon ay magsisimula ng massacre. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang ulo at nagsisiwalat ng mga panik na ekspresyon. Nasaksihan na ni Li Tailei ang kapangyarihan ng Heaven Thunder noon, pero ngayon, gulat na gulat pa rin siya na namutla ang mukha niya. Kung hindi lang dahil sa mukha niya ay agad siyang gumapang sa ilalim ng sasakyan. Bakit may kulog? Napaangat ng ulo si Mr. Kai sa gulat, masama ang kutob niya dito. Tumingin siya kay Alex Dixon, bigla siyang natigilan, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakita niyang kumikislap din ng kidlat ang itim na token sa kamay ni Alex Dixon, casual niya itong pinaglaruan, nakapulapat din si kidlat sa kamay niya, parang walang nangyari. Ay, tao pa rin ba ito? Si Mr. Kai ay natigilan, at ang kanyang puso ay pumipintig ng loko. Nagulat din si Strongman in Black na nasa likod niya, biglang nasira ang isip ng isa sa kanila at tumalikod para tumakbo. Malamig na ngumuso si Alex Dixon at itinaas ang daliri. Isang kidlat sa langit ang parating mula sa itaas, na tumama sa lalaking yun, ito ay walang katulad na tumpak. Sa lupa, isang umuusok na hugis tao na uling ang natitira. Ito ay namatay ng tahimik, huminga sa takot ang grupo ng Strongman in Black, hindi na sila naglakas loob na tumakbo, labis silang natakot. Plop, ang ilan sa kanila ay natakot kaya nanlambot ang kanilang mga binti at nahulog sila sa lupa. Si Dulong, Jiang Kai, at ang iba pang underground big shot ay nagulat din hanggang sa puntong namutla ang kanilang mukha, kinabahan sila at takot, at natuwa silang lahat na hindi nila ginawang kaaway si Alex Dixon, kung hindi, sino ang makakapigil sa ganoong eksena? Natigilan si Mr. Kai, napatitig siya sa uling sa lupa at nahihilo. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit lahat ng big shot na ito ay magalang kay Alex Dixon. Hindi siya tao, ito ay isang makalangit na Diyos na higit sa lahat ng mortal. May huling salita ka ba? Naglaro ng kidlat si Alex Dixon at malamig na sabi. Napatingala si Mr. Kai sa takot, bigla niyang inangat ang ulo niya, napaluhod siya at umiyak. Dixon, Mr. Dixon, bulag ako, please spare my life. Ilalabas ng hamak na ito si Gao Junwei at puputulan ng katawan para ipaghiganti si Mr. Dixon. Huli na, walang ekspresyon si Alex Dixon, ang kanyang bottom line ay si Jane Lewis. Sino mang manakit kay Jane Lewis, kailangan nilang mamatay. Napabuntong hininga si Mr. Kai sa takot, huli na para magsisi, kung maibabalik ang oras, agad niyang papatayin si Gao Junwei nang walang pag-aalinlangan, hahawakan niya ang ulo ng bastard na ito at luluhod sa harap ni Alex Dixon para humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Isang pool ng maputik na dilaw na tubig ang umagos mula sa katawan ni Mr. Kai. Sumimangot si Li Tailei, at malamig na sinabi, Naku, natakot ako kaya naiihi ko ang pantalon ko, sa kaunting kakayahan lang nito, naglakas loob pa rin siyang sabihin na may tao sa likod niya. Si Mr. Kai, na nagpapamalas lang ng kapangyarihan, sa sobrang takot ay naihi pa siya sa kanyang pantalon sa harap ng grupo ng mga nasasakupan. Buong lakas na nilunok ni Mr. Kai ang kanyang lalamunan, kumalat ang takot sa buong katawan niya, at hindi niya nakontrol ang pantog. Tumingin siya kay Alex Dixon na walang pag-asa, bigla siyang nagngangalit at sumigaw, Alex Dixon, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pakakawalan ng mga tao sa likod ko. Hehe, malamig na ngumuso si Alex Dixon, fine, sabihin mo na pumunta siya ngayon, tadtaran ko siya ng sabay. Mr. Kai nagngangalit ang kanyang mga ngipin, alam niyang hindi niya ito papakawalan. Bigla siyang tumingin sa likod ni Alex Dixon at sumigaw, Gao Junwei, bakit ka lumabas?
Agad na napalingon ang grupo ng mga tao, si Alex Dixon lang ang nanatiling hindi kumikibo. Sinamantala ang sandaling ito, biglang tumalon si Mr. Kai at tumakbo sa itim na Mercedes-Benz sa tabi niya sa pinakamabilis na bilis. Sumiksik siya sa sasakyan at nilock ang pinto saka agad na pinaandar ang makina. Lumingon ang grupo ng mga tao at napagtanto nilang walang tao sa likod ni Alex Dixon, sila ay nahulog sa bitag ni Mr. Kai. Lumingon si Lee Tiley at galit na sinabi, ang asong ito, ginamit niya talaga ang panloloko ng pag-akit sa tigre palayo sa bundok at nakatakas. Habulin mo siya, agad namang nag-utos si Dulong. 12 ng mga motorsiklo ang agad na pinaandar, at hahabulin na sana nila. Buong lakas na tinapakan ni Mr. Kai ang accelerator, at mabilis na pinaandar ang Mercedes-Benz sa kalsada. Inikat niya ang kanyang ulo at nag-bad finger sign na may mabangis na ekspresyon. Alex Dixon, hindi mo naman akalain na tatakas ako diba? Sa susunod na pagkikita natin, babalatan kita ng sarili kong mga kamay, ikaw. Sa sandaling ito, isang malaking kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit at tumama sa tangke ng gasolina ng Mercedes-Benz. Boom, isang bola ng apoy ang biglang bumangon, at ang kotse ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyawan. Sunod-sunod na tinamaan ng kidlat ang Mercedes-Benz, ang lahat ng kidlat ay tumama sa Mercedes-Benz, na nagpailaw sa nakapalibot na puting kidlat, at nag-intertwine ng sa isa't isa. Si Dulong at ang iba pa, na nakatayo malapit sa Mercedes-Benz, ay agad na nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga mukha, nagniningas ang hangin, at sa sobrang takot nila ay mabilis silang umatras. Boom, boom, mahigit 10 kidlat ang sunod-sunod na tumama. Sa sobrang takot ni Chin Gang at Wang Lixio ay nagtago sila sa karaoke, namutla ang kanilang mga mukha, nang huminto ang kulog, ang Mercedes-Benz ay naabo na hindi na makilala. Ang usok ay tumataas, tulad ng isang piraso ng sunog na metal, maging ang hugis ng sasakyan ay hindi makilala, samantalang si Mr. Kai sa loob, inihaw siyang buhay, tinamaan din siya ng kidlat at naging uling, kahit na ang kanyang mga buto ay hindi naiwan. Kabanata 174 bumuhos ang malakas na ulan at ginawang sopas na manok ang lahat. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkawasak ng puso ng 12 ng lalaking nakasuot ng itim, lahat sila ay lumuhad sa lupa at buong lakas na yumuko kay Alex Dixon. Si Dulong at ang iba ay natakot din sa kanilang nakita, nagmamadali silang napabuntong hininga at walang lakas ng loob na magsalita. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon, tumingala siya at nakita niya si Lee Tiley at ang iba pa ay basang-basa na. Tumingala siya sa langit at sumigaw sa malamig na boses. Itigil ang ulan, pagkasabi niya noon ay himalang tumigil ang ulan. Mabilis na kumalat ang madilim na ulap, na nagpapakita ng maliwanag na kabilugan ng buwan. Ang daming tumingala sa langit, tulala, tinitigan ni Dulong ang buwan, sa sobrang pagkagulat ay hindi man lang siya makapagsalita. Siya ay naging malupit sa Jinling City sa loob ng higit sa 1 taon, at nakita ang lahat ng uri ng mga bagay. Ngayon, ang tanawin ng kulog at ulan ay lubos na nagpa-refresh sa kanyang pananaw sa mundo. Hindi pa banggitin si Jinling, kahit sa buong Huaxia continent, kaya niyang pamunuan ng libu-libong tropa, siya ay sadyang hindi isang dalubhasa na maaari niyang kontaken. Si Dulong ay bumalik sa kanyang katinuan, itinapon ang kanyang saklay, at nanginginig habang siya ay lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Master Dixon, simula ngayon, ikaw na ang hari ng underground ng Jinling, makikinig ako sa mga utos mo, basta magsalita ka, gagawin ko ang lahat. Sa kanyang pangunguna, si Jiang Biao, Nan Tianhu, at ang iba pang nasa tabi niya ay tila nagising din sa isang panaginip, lumuhad silang lahat sa lupa. Handa akong makinig sa mga utos ni Master Dixon. Tumayo kayo, titingnan ng iilan sa inyo ang pamamahagi ng mga ari-arian ni Liu Kai. Mahina si Nan Tianhu, bigyan mo lang siya ng ilang lugar sa East Street, sumunod ka muna sa akin, mahinang sabi ni Alex Dixon, hindi pinapansin ang mga taong ito, sa kanyang mga mata. Dahil ang mga taong ito ay may suporta kay Wang Zhengang, Qin Gang, Lee Tiley, at iba pa, matagal na silang nagsumite sa kanya. Gayunpaman, kapag nasa kamay ang mga puwersang ito sa ilalim ng lupa, magiging mas maginhawa para sa kanya sa kanyang hinaharap,
hindi na niya kailangang umasa kay Wang Zhengang at sa iba pa para gumawa ng mga bagay. Salamat, Mr. Dixon, agad na natuwa si Nan Tianhu, at ang kanyang puso ay sumabog sa tuwa. Siya ay pinigilan ni Mr. Kai sa lahat ng oras na ito at hindi makabangon. Ngayong bumagsak na si Mr. Kai, makakakuha pa rin siya ng bahagi ng ari-arian. Ito ay isang magandang bagay na nahulog mula sa langit. Kung hindi lang dahil sa mukha niya, lumuhad siya at yumuko kay Alex Dixon. Inutusan ni Alex Dixon si Li Tailei na harapin ang mga bagay sa labas, linisin ang eksena, at mag-isang pumasok sa KTV. Natakot din ang iba na makita ang masamang imahe ni Mr. Dixon, kaya hindi sila nang ahas na sundan siya. Bang, sinipa ni Alex Dixon ang pinto ng kwarto at napangiwi. Hawak ni Gao Junwei si Jane Lewis na may galit na galit sa mukha. Hinayla ni Gao Junwei ang buhok ni Jane Lewis at mukha siyang kawawa. Napatingin siya kay Alex Dixon at gumaan ang pakiramdam. Bagamat nakita kulubat ang kanyang damit at pati ang kanyang high heels ay natanggal, buo pa rin ang kanyang damit, tila hindi siya nagdusa ng anumang mga hinaing. Nang marinig ang tunog, mabilis na nag-react si Gao Junwei, hindi niya akalain na makakalusot si Alex Dixon sa depensa ni Liu Kai, lalo na namatay na si Liu Kai sa uling. Gayunpaman, napakabilis din ang kanyang reaksyon, nang makita niyang nagmamadaling pumasok si Alex Dixon ay agad siyang naglabas ng punyal sa kanyang bulsa at inilagay sa leeg ni Jane Lewis. Laking gulat ni Alex Dixon nang makita niya ito, pinigilan niya ang kanyang hangarin sa pagpatay at sinabing, "Bitawan mo si Jane. Iiwan kita ng isang buo na bangkay." Alex Dixon, stop pretending, hindi ko pa alam kung anong klase ka, ngumisi si Gao Junwei. Naisip niya na baka sumingit si Alex Dixon, talagang hindi siya naglagay ng basurang tulad niya sa kanyang mga mata. Gayunpaman, si Liu Kai ay isang pilay din, to think na pwede siyang paghaluin ng ganoong tao, ang mga hakbang sa seguridad ay hindi mahigpit. Alex, napuno ng mainit na luha ang mga mata ni Jane Lewis. Ang puso niya ay puno ng libu-libong emosyon. Hindi niya inaasahan na ang karaniwang duwag niyang asawa ay papasok sa lungga ng tigre para sa kanya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Bitawan mo ang asawa ko." Natigilan sandali si Gao Junwei at saka tumawa ng malakas, "You want me to let go? Who the F do you think you are? You are just a piece of trash. Do you really think you are someone important? Let me tell you, this is Mr. Kai's territory, don't even think about leave when you come here. Kailangan mong lumuhad sa harapan ko ngayon at dilaan mo ng malinis ang talampakan ng sapatos ko." Siya ay walang takot at labis na mayabang. Anyway, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni Mr. Kai, kaya bakit siya matatakot sa basurang ito? Hinawakan ni Gao Junwei si Jane Lewis gamit ang isang kamay at kinuha ang walkie-talkie gamit ang isa. Sumigaw siya papunta sa loob. "Tawagan mo si Mr. Kai at magdala ka pa ng ilang tao. Hayaan mong pahalagahan niya kung paano ko tinuturuan ng leksyon ng asong ito na si Alex Dixon." Mr. Kai, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung gusto mo siyang hanapin, matutulungan kita." Kakaiba ang naramdaman ni Gao Junwei, bakit hindi man lang sumagot si Mr. Kai? At saka, bakit walang tunog mula sa walkie-talkie? Sa sandaling ito, sumugod ang isang strongman in black habang sumisigaw, bumagsak siya sa lupa sa takot, sabi niya sa nanginginig na boses. "Jiang Master Gao, Mr. Kai, Mr. Kai." Naiinip na sinabi ni Gao Junwei, "Bilisan mo at umutot, ano ang kinakatakutan mo?" Patay na si Mr. Kai, mabangis na sigaw ng strongman in black, nanginginig ang boses. "Ano?" Natigilan si Gao Junwei, hindi siya makapaniwala, paano siya namatay, saan siya namatay? Si strongman in black ay natakot kay Alex Dixon, nanginginig siya at sinabing, natama ng kidlat ang sasakyan ni Mr. Kai, nasunog siya ng buhay sa sasakyan, kahit katawan niya ay hindi naiwan. Nagulat si Gao Junwei, nanlamig ang buong katawan niya. Isang matinding takot ang bumangon sa kanyang puso. How could this be? Sinong napakalupit at walang awa para patayin si Mr. Kai? Iyon ang Mr. Kai na nang ibabaw sa bahagi ng Jinling. Sino ang may napakalakas na background na maaaring pumatay kay Mr. Kai sa isang miserableng paraan? Si Strongman in Black ay natakot na tumingin kay Alex Dixon at sinabing may nanginginig na boses,
Ito ay, si Mr. Dixon. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay hindi na niya napigilan ang sarili, lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at buong lakas na yumuko. Mr. Dixon, nagkamali ako, ikaw ay mapagmahal, bitawan mo itong maliit na kabayo. Yumoko siya ng napakalakas, pati ang noo niya ay nabasag, tumalsik ang dugo sa buong tile. Nagulat si Gao Junwei, at natigilan din si Jane Lewis, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Alex Dixon. Paano ito naging posible? Si Alex Dixon ay palaging napakaduwag, ngunit siya talaga, para mailigtas siya, sinunog niya ang sasakyan ng ibang tao, at nakapatay pa siya ng tao. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabigla, si Gao Junwei ay bumalik sa kanyang katinoan, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Anong kidlat? Marahil ay dahil sa takot ang strongman in black na ito, ang kidlat ay isang natural na kababalaghan. Ito ba ay isang bagay na maaaring ipatawag ng mga tao sa kalooban? Dapat ay kotse ni Mr. Kai ang nagkaroon ng electrical leakage. Gayunpaman, si Mr. Kai ay talagang pinatay ni Alex Dixon, dahil dito nagulat at nagalit si Gao Junwei. Sa ngayon, sarili niya lang ang maaasahan niya. Tinitigan ni Gao Junwei si Alex Dixon, haha, you can kill Mr. Kai. I didn't expect you to have such guts. However, your wife is in my hands now. I have the final say. Tinawag niya ang isang strongman in black at nagtaas baba. Pumunta ka, kumuha ka ng bote ng alak at bugbugin mo siya. Saka tusukin mo ang kaliwang mata niya na bulag. Alex Dixon, huwag kang tutol, kapag gumalaw ka, may karagdagang galaw sa mukha ang asawa mo, naniniwala ka ba sa akin? Narinig ito ni Jane Lewis at natakot siya. Agad siyang sumigaw, Alex, umalis ka dali, huwag mo akong pakialaman. Hanggat hindi ako gumalaw, hahayaan mo si Jane di ba? Malamig na tanong ni Alex Dixon. Tumawa ng malakas si Gao Junwei at sinabing, syempre, nanginginig si Jane Lewis at hindi napigil ang mapasigaw. Alex, huwag kang maniwala sa kanya. Si Gao Junwei ay kontrabida, pikit mata lang, may isa pa akong mata, ayos lang. Mahinang sabi ni Alex Dixon at sinulyapan ang malakas na lalaki. Sabi niya, go, hindi ako gagalaw. Kabanata 175 ang strongman in black ay mukhang takot na takot. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Kinailangan niyang sumunod at kunin ang isang bote ng Henny Poem wine, naglakad siya papunta kay Alex Dixon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha ang bote, at binasag sa mesa. Bang, nabasag ang bote, ang bahagi ng kamay ng malakas na lalaki ay pumutok ng isang matalim na sungay, at dahan-dahan itong lumapit na may hawak na bote. Hindi kumikibo si Alex Dixon, hindi man lang siya sumimangot, tahimik niyang pinagmamasdan ang malakas na lalaki na papalapit sa kanya. Napasigaw si Jane Lewis sa takot, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Napuno siya ng panghihinayang, bakit kailangan niyang hiwalayan si Alex Dixon? Kung hindi dahil sa hindi niya sinagot ang tawag niya, hindi niya hahayaang ipahiya siya ni Gao Junwei, at hindi niya makikitang nasaksak siya sa mata. Basura, basura, wala ka bang kailangan? Let me deal with you. Tumawa ng mayabang si Gao Junwei, siya ay labis na ipinagmamalaki sa kanyang sarili. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang puot, kung hindi dahil kay Alex Dixon, hindi mawawala ang buong mukha niya. Kurutin mo ang eyeballs niya, mabangis na sigaw ni Gao Junwei, hayaan siyang mabulag, hindi niya alam kung gaano ako kalakas, ako si Young Master Gao. Ang strongman in black ay hindi nang ahas na sumuway, hinawakan niya ang kalahating bote at nagngangalit ang mga ngipin, tinutukan ang kaliwang mata ni Alex Dixon. Hindi, sigaw ni Jane Lewis, nagsisi siya, nanghihinayang. Kung hindi lang dahil sa galit niya kay Alex Dixon, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Mabangis at puno ng kasiyahan ang ekspresyon ni Gao Junwei. Hindi lang niya gustong bulagin ang mga mata ni Alex Dixon, ngunit gusto rin niyang lumuhad siya at basagin ang mga litid ng basurang ito, at pagkatapos ay gahasain niya ang kanyang asawa sa harap niya. Tatusok na sana ang bote sa kanyang mga mata, biglang pinitik ni Alex Dixon ang kanyang daliri at isang piraso ng soybean-sized glass slug ang lumipad palabas. Yung mata ko, biglang naramdaman ni Gao Junwei ang matinding pananakit sa kanyang kanang mata,
na sinundan ng dilim, agad niyang tinakpan ang mga mata sa sakit at sumigaw sa matigas na boses. Sinamantala ang sandaling ito, sinipa ni Alex Dixon ang malakas na lalaki, hinawakan si Jane Lewis, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Yung mata ko, isang daloy ng maruming dugo ang umagos mula sa kanang mata ni Gao Junwei, napakasakit ng puso niya. Gulat na gulat pa rin si Jane Lewis, inihagis niya ang sarili niya sa mga bisig ni Alex Dixon at niyakap siya ng mahigpit. Ayos lang ako, niyakap din siya ni Alex Dixon, noong nabasag ang bote kanina lang, nagliparan kung saan-saan ang mga pira-piraso, kumuha siya ng fragment at sinamantala ang pagkakataon na paliparin palabas. Tinamaan si Gao Junwei sa kanang mata. Bastard, how dare you blind my eyes? Si Gao Junwei ay nasa bingit ng mabaliw, napuno siya ng puot, ikinumpas niya ang kanyang fruit knife at nagbabalak siyang sumaksak pasulong. Sinaksak niya si Jane Lewis dahil alam niyang bihasa at hindi madaling pakitunguhan si Alex Dixon. Bilang karagdagan, siya, si Alex Dixon, ay hindi makukuha ang babaeng hindi niya makukuha. Agad na napasigaw si Jane Lewis sa gulat, masyadong malapit ang distansya, at hindi maginhawa para kay Alex Dixon na umiwas habang nakayakap kay Jane Lewis, tatusok na sana ang talam sa katawan ni Jane Lewis, bigla nitong itinaas ang braso. Ang dulo ng talam ay papunta at natusok sa kanang braso ni Alex Dixon, at ang dugo ay bumulwak ng napakabaliw. Natigilan si Jane Lewis at tulalang tumingin kay Alex Dixon. Hindi rin inaasahan ni Gao Junwei na gagamitin talaga ni Alex Dixon ang kanyang braso para harangan ang talam, natigilan siya saglit at mabangis na sinaksak muli sa kanya. Basura, malamig nang umuso si Alex Dixon at sinipa si Gao Junwei. Bang, parang cannonball, tumilapon si Gao Junwei sa pader at bumagsak sa lupa. Alex, ang kamay mo, tumingin si Jane Lewis sa dumudugong braso ni Alex Dixon at umiyak. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Walang pakialam na sinabi ni Alex Dixon, walang anuman ang maliit na pinsalang ito. Maliit pa ba itong sugat? Napakalaking sugat, tiningnan ito ni Jane Lewis nang may takot, parang bunganga ng bata ang sugat sa braso niya. Gamulong ang laman at habang tinitingnan niya ay mas lalong namamanhid ang anit niya. Umiyak siya. Bakit hindi ka umiwas? Napangiti ng mahina si Alex Dixon, ikaw ang asawa ko. Kung hindi kita poprotektahan, sinong poprotekta sa iyo? Napaiyak si Jane Lewis, napuno siya ng panghihinayang at puot, tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi siya dapat nagalit at nagsabi ng diborsyo kay Alex Dixon. Sa kritikal na sandali, siya pa rin ang nagsakripisyo para protektahan ang sarili. Nakaramdam ng sobrang sakit si Gao Junwei kaya naging itim ang kanyang paningin, habang nag-uusap ang dalawa. Nilabas niya ang phone niya at tumawag habang tinitiis ang sakit. Tay, halika at iligtas mo ako. Ang mga mata ko, ang aking mga mata ay bulag. Nang matapos niya ang tawag, tiniis niya ang sakit at mabangis na sinabi, Alex Dixon, huwag mong isipin na makakalabas ka ng buhay ngayon, nasa Jinling ang tatay ko, pagdating ng tatay ko, mamamatay ka sa mas pangit na kamatayan. Kahit balatan niya si Alex Dixon, hindi malulutas ang galit niya. Nais ni Gao Junwei na maiinom niya ang kanyang dugo, kainin ang kanyang laman, pagkatapos ay hiwain siya at aipakin sa mga aso. Lalo na nang makita niyang niyakap niya si Jane Lewis at nagkabalikan ang dalawa, lalo na siyang nagselos. Bakit mas malakas ang isang basura kaysa sa kanya sa bawat aspeto? Nang makita si Gao Junwei na humihingi ng tulong, natarante si Jane Lewis at sinabing, Alex, umalis na tayo kaagad, malupit at walang awa si Gao Jun, kung darating siya, tiyak na hindi na tayo mabubuhay. Gao Jun, ngumisi si Alex Dixon at mapang-uyam na sinabi, sino siya sa palagay niya, lumuhad siya sa harapan ko at gustong makita kung ililigtas ko ang kanyang buhay. Tinakpan ni Gao Junwei ang kanyang mga mata at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, nagpapanggap ka pa rin kapag malapit ka ng mamatay. Hintayin mo lang ang iyong kamatayan. Ganoon ba? Ngumiti si Alex Dixon at lumingon kay Strongman in Black, na nasa likuran niya, at sinabing, buksan mo ang pinto at hayaang makita ito ni Gao Yang Master. Hindi naglakas loob na sumuwi si Strongman in Black, at mabilis na binuksan ang pinto ng KTV. Nang bumukas ang pinto,
Agad na tumingala si Gao Junwei, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha. Tatay, natigilan din si Jane Lewis at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakita niya si Gao Jun na nakaluhod sa pintuan, nakaluhod siya ng tuwid at tuwid na parang estatwa. Tumayo si Uncle Lee sa likuran niya kasama ang ilang tao. Natigilan sandali si Gao Junwei at biglang sumigaw, "Anong ginawa mo sa tatay ko?" "Wala kaming ginawa kay Gao Jun," malamig na sabi ni Uncle Lee, "kanina lang siya pumunta sa amin at lumuhad na lumuluha, gusto niyang aminin kay Boss Dixon ang pagkakamali niya." Paano ito? Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin si Gao Jun sa pinto. Agad na nanlamig ang dugo sa kanyang katawan at nanginginig ang kanyang katawan. Kahit anong mangyari, hindi siya makapaniwala na luluhod kay Alex Dixon ang kanyang malupit at walang awa na ama. Utos ni Alex Dixon kay Uncle Lee, "Ilabas mo muna si Jane, ako na ang bahala sa mga bagay dito." Ngunit, tumingin si Jane Lewis sa kanyang kamay, nag-aalala sa kanyang mga sugat. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung hindi ka man lang makaranas ng kaunting pinsala, matatawag mo pa bang lalaki ang iyong sarili?" "Mrs. Dixon, masyadong magulo ang lugar na ito, iuuwi na muna kita," magalang na sabi ni Uncle Lee, "mukhang kanina ka pa hinahanap ng nanay mo." Kailangang umalis ni Jane Lewis nang marinig niyang hinahanap siya ng kanyang ina. 3 beses niyang ibinalik ang ulo niya para paalalahanan siya. "Alex, bumalik ka kaagad." "Sige," ngumiti si Alex Dixon. Pagkaalis ni Jane Lewis, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at naging sobrang lamig ng kanyang mga mata. Nabawi na ni Gao Junwei ang kanyang sentido, bigla niyang tinakpan ang mga mata niya at nagmamadaling lumabas ng pinto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Tay, bumangon ka dali, huwag kang lumuhad sa basurahang ito." Dahan-daang itinaas ni Gao Jun ang kanyang ulo at tinitigan siya, mapatla at haggard ang mukha niya. Abangan ang susunod na kabanata.